Okay, hello mga ka-FBS. So magandang tanghali po sa inyong lahat at kami ay babiyahin na naman. Papunta naman po kami ngayon sa RDO 46 kung saan ay may nagpapalakad po sa amin ng Authority to Print or ATP. So sabi nila doon, tumawag na kami kahapon. Ang sabi nila ay pwede daw ang walk-in. So susubukan ko po ngayong araw na ito kung pwede talaga ang walk-in. Kasi nagsabi na sa amin dito sa 54A na oras na daw po ang i-implement na application ng ATP. Well, sa RDO nila. Pero dun sa 46 na sabi is optional pa din. Kagaya ng sa 54B. So sa ngayon, pupuntahan namin siya at aalamin namin kung totoo talaga na pwede pa ang walk-in. So meron ng mga RDO na nag-i-implement ng zero walk-in ATP application. Nasabi sa akin yun nung isang araw, kaso hindi ko natandaan yung mga RDO kung ano. Basta ang alam ko lang na sinabi nila, pakitama na lang po ako sa comment section. RDO 51 ay hindi na po pwede ang walk-in application sa Makati at saka sa Taguig. Yan, yung 44 po yung Taguig at saka ang Makati naman is hindi ko alam kung alin dun sa apat na RDO ng Makati kasi apat yun eh. From 47, 48, 49 o 50. Hindi ko alam kung alin sa kanila yung hindi na tumatanggap ng ATP application o kung lahat sila. Basta yan lang yung mga nabanggit sa akin nung pumunta po ako sa BIR. Nagbigay sila ng ano sa akin, ng notice na hindi na sila tatanggap ng application na walk-in sa ATP. Kailangan na natin gumamit ng OROS. So na-explain na po yung OROS na yan during my last vlog, yung short lang kasi kailangan natin na kailangan natin pag-aralan yan dahil parang Facebook lang naman yan. So kailangan mo lang mag-login sa OROS tapos i-registered mo lang yung yung pangalan mo. Pero make sure na ang email address mo ay nasa system pala ng BIR. Yung pala hindi ko nasabi nung nakaraan. So kung nasa system ng BIR yung email address nyo, yun, tsaka kayo makakapag-register sa OROS. So sa ngayon, magpapa-special power of attorney muna kami dito sa kakilala namin dahil ito naman na-apply na kahapon. Inaantay na lang na mapirmahan ng abogado kasi nakapag-witness naman na kahapon yung owner at saka ako mismo. Nakakita na rin ng lawyer, so na lang, ipipirmahan na lang. So kasi isasubmit yun nakaharap yung lawyer. So pagka-submit, so pipirmahan. Pagka-pirma, hindi na namin inantay kasi nagmamadali yung taxpayer. Taga kasi sila, taga Rizal pa daw sila uuwi. So yun. Hindi na inantay. So kukunin ko na lang today. Mamaya i-update ko kayo kung nakuha na kung okay na ba yung special power of attorney. Salamat po mga ka-FPS. Doon na, sandali lang naman ako eh. Oo. Pira, nakakagwapo talaga tong helmet na to eh. Hello mga ka-FPS, we are now leaving 13 Martires City. At syempre ang kadikit lang po niya na yung Tansa. Welcome to Tansa. So nakuha na namin yung special power of attorney kanina. Hindi ko na masyadong na-videoan dahil traffic sa 13. Dito na lang ako sa arko nag-update sa inyo. So ngayon, we are now approaching papuntang Belvedere. Malayo-layo pa hong biyahe ito. So, I think mga alas 3 pa kami makakarating doon dahil matraffic doon eh. Pero kung aalisin mo yung traffic, siguro kung talagang diretsong biyahe lang, 1 hour and 15 minutes lang yung kaya eh. Kaso, syempre, kakain ka pa. Tapos hindi naman chill ride lang, hindi naman hapitan. Sa
talagang aabutin ng mga alas 3 hanggang 3:30 ang biyahe. ATP lang naman ang lakad ko doon at saka mga CMS. At saka oros, ayusin ko na rin yung oros ng kliyente para sa ikagagaan ng trabaho ko sa susunod. Kahit paano, nasasaulo ko na yung oros. Kaso nga lang, ang nagiging problema kasi sa oros, kapag yung email address na nilagay sa system, hindi agad binasa ng system. Yan ang magiging problema natin. So, sa ngayon, biyahe muna tayo. Update ako mamaya. Eto na! Rat-ratan mode! Rat-ratan mode! Hey! Putik. Naku, tikit! Nice! Uy! Isa sa mga favorite kong motor, si Passion Boy! Ay, kailan kaya ako makakabili ng Passion? Gustong gusto ko yan ah. Nang? Yung ano yun, yung joyride? Oo naman. Tataka nga ako sa kanila, paano nila nababayaran yan? Mahal din ang ADB pag sa normal na kuha ah. Isa, 3 taon yan. Wasak na yung motor mo. Kahit mga 30 minutes lang. What's wrong with the world, mama? Shapaw. Traffic, bebe. So yan, ngayon po mga ka-adventures, mga ka-FBS adventures, andito na po tayo sa pinakasikat na puntahan ng mga lovers, pamilya, at dito rin kasi yung yung isa sa mga kampo natin sa Navy tsaka military. Hindi ko alam kung anong camp nandito sa So medyo traffic po ngayon.
Ang oras ay 3:25. Akala ko hindi traffic ngayon dito. Bebe, yan na. So, ito po kami ay papasok na ng Grand Canal. Grand Venice Canal ba ang tawag nila rito? So, sa ngayon po, traffic. Mostly talaga, hindi naman nagkaka-traffic dito. Ayun lang. Naiipit pa. Ito na ang Philippine na sundalo. So, hindi ko alam kung anong sundalo ito eh. Gate 1. Yan. So, dito po ang Grand Venice. Although 2 beses pa lang ako nakapasok dyan. Dahil nga nung una akong pumasok dyan, may nilakad akong documents. Ka-eyeball ako dyan na client. Pangalawang beses na pumasok ako dyan, yung namasyal lang akong mag-isa. Yan. So, nararamdaman ko na hindi pala masarap ang maging single pag dyan ka pupunta kasi nakakaingit naman yung... Maganda dito pag pupunta yan, Venice Drive. Ibig sabihin dito sa Venice Plaza. Ayan, Grande Mall. Wala na akong oras. Pero yan, ang ganda, bebe. Ayan po yan. Tapos sa ilalim po niyan, ayan, yung Grand Venice Plaza. Sa ilalim niyan merong bangka na pwede ka sumakay. Para ka talagang nasa Venice kahit nasa Pilipinas ka lang. So, ayan po yung entrada niya. Mga ka-adventures. Yeah. Salamat. Yan. Medyo inaantok na rin po ako. Dito po yung parking pag gusto mong pumasok. Pero nung ako, malayo yung parking dyan. Parang tinamad na rin akong pumasok. Masarap dyan kung naka-commute ka kasi lalakad ka lang. Pero since lagi naman ako nakamotor, kaya parang ang mahal pa ng parking fee. So 50 pesos yun every 3 hours sa 3 hours. And then ang exceeding is parang dati 10 pesos yung huling tingin ko. Ewan ko lang ngayon kung magkano na yung exceeding. So sa ngayon po, ayan po, ayan. Tayo, ayan, nagkakaroon po tayo ng 7-Eleven. Nandiyan ba yung magandang 7-Eleven, ano? So, nandiyan yung magandang 7-Eleven. Kung kaya pa ng oras, mamaya dadaanan ko yan. Mga ka-adventures. May magandang 7-Eleven dito sa Venice Plaza. So, palabas na po kami ng C5 Highway. So, ito po yung ito po kasi yung highway na ito, ito yung alternative route papuntang Quezon City. Kung ayaw mo sa EDSA dahil palaging traffic, EDSA Highway o sa mapa C4 kasi yun sa mapa pero kilala siya as EDSA. So ito naman kilala siya as C5. Meron ba to C6 kaso medyo malayo na rito. At saka wala naman kami pupuntahan doon. Sa susunod na biyahe yun pag naghatid kami ng resibo. So C6 po ang daan nun. So sa ngayon wala naman kaming pa. So dito muna kami sa C5 dadaan kasi didiretso po kami ng RDO 46 sa pangalawang tulay po. Okay, sa mamaya i-update ko po kayo pag malapit na kami dun sa RDO. Salamat. Hindi nga, diretso nga ako.
Antok. Kaya pa. Naantok talaga ako. Traffic kasi. Ay, wala tayong dalang tsinelas ko, no? Tire, tsinelas wala, no? Tsinelas wala kang dala? Ay, salamat. Pagpapaalam ko sa driver, ang taas niyan, hindi ka kita niyan. Doon ka na sa safety ka. Hindi, wala. Papunta tayo. Ito yung way papuntang Commonwealth. Pero hindi tayo daraan doon. Grabe yung traffic ah. Ah, 46. Yes. Hindi, siya yung nag-register. Oo, resibo lang ako. Woo! Dapat sinabi mo yung Arapilis. Kasi kabisado ko yun eh. Yata yung asawa. Hanggang sa kanan. Sayang wala tayo sa Arapilis.
Wala silang elevator ngayon. Papagod ako. Okay. Internal revenue. Sira po ang elevator. Yeah. Thank you, sir. Oh, hello. Hello mga ka-FPS. Adventure time again. Pero uwi na. Galing kami ng RTO 40. As expected, babalikan na lang sa susunod ng mga araw. So yun nga, masyado silang mahigpit talaga sa sample dito sa RDO 46. Pero mabilis naman ang transaction. At pagdating naman sa ATP, well, tumatanggap pa rin naman sila ng walk-in. Pero nasa memo na daw nila ang hindi talaga ang paggamit talaga ng oros. So unti-unti nila yung mga taxpayer na ini-encourage nila yung mga taxpayer na talagang sa oros na mag-apply kasi mas mabilis daw at saka mas hindi hassle sa trabaho. Pero kasi ang problema lang kasi dyan daw pag nagkamali hindi daw basta-basta nababago. Pero sa nila hindi pa naman daw sila nagkakamali. Hindi pa naman daw sila naka-experience na may nagkakamali daw sa oros. Pero yung iba, ini-encourage na nga nila doon. So, inayos ko na rin naman yung email address ng client na to para in case na sa susunod. Baka sa oros na lang din ako. Kasi medyo malayo naman to. Cavite pa ako. Tapos, pupunta pa ako ng Taytay Rizal. Medyo may kalayuan din. So yun lang ang update ko para sa inyo mamaya is papakita ko na lang sa inyo yung mga sample siguro, yung mga sample na inasikaso nila at saka yung yung pagpoproseso ilalagay ko na lang sa page kasi sa page ko mamaya i-update ko na yung page na may nilakad na tayo doon mga ka-FPS. Kasi laging late ang video natin eh. Siyempre ngayon, tulad yan, nagdadrive pa ako pa uwi. Pinipilm ko pa uwi yung natin, yung biyahe. So, hindi pa ako makakapag-edit, mamaya pa. Bago ako kasi nag-i-edit, nag-aasikaso pa ako ng mga document na i-report sa taxpayer bago tayo makapag-edit. So far, okay naman. Awa naman ng Diyos at tapos naman ng maganda yung transaction namin. So yun na lang ang babalikan ko sa susunod dito, yung sa CMS kasi medyo late na rin ako nakarating naman dito. So ang CMS is kailangan talaga maaga at ikatuloy daw dito. Yun lang update. Para naman sa sa susunod, para sa mga magpapa-CMS po, umaga dapat daw talaga para pero mabilis naman ang CMS daw, mga 2 to 3 hours tapos ka na o mas less than, depende sa problema kasi pag katulad dito maraming open cases, malamang sa malamang matagal-tagal ito, mga 1 to 2 hours ito. So mamaya update na lang tayo sa page ko.
Ay, para naman po sa mga naghahanap ng alternative route kasi yung dinaanan namin kanina ay sobrang traffic. Susubukan naman natin dumaan ngayon sa C6. C5 kasi dinaanan natin kanina eh. So, ito natin si Google Map. Dito, basic Google Map, dito ang daanan. So, subukan natin. Biyahin to ay papunta na ang C6 po, mga ka-adventure, mga FBS adventures. So dito po tayo. Yung C5 yung taas, nakikita nyo ba? C5 yung taas. So dito tayo sa baba sa East Bank Road. Ako, mukhang traffic din yata dito. Ay po. Yata yung tinatawag nilang floodway. Hindi kasi ako taga Rizal eh, kaya hindi ko rin alam. Pero nakikita ko to sa vlog ng ibang motorcycle vlogger eh. Papunta daw din ng floodway. Since hindi naman ako taga Rizal, alam ko yung mismong floodway, pero hindi ko alam yung papunta ko. Kasi alam ko naman sa floodway sa kabila, yung papunta si Molo, yung masusunod. So ito, hindi ko ito masyado kapisabi dito. Maraming motovlogger dito. Maraming motor pala. Nasa Rizal na nga ako ah. Let's go. Hindi oh, Javier Bridge yan. Hindi ko rin alam yung tulay na yan. Pero tingin ko papuntang Marikina yan eh. Ayun o, yung isang tulay, yung Barkadahan Bridge. May traffic o. Hindi, doon tayo, diretso. Tingin ko huwag na Marikina yan. Tingin ko lang ha. Akala ko yan yung papunta C6. Pag tingin ko sa mapa, Javier Bridge siya, ayan oh. Patawid ka papuntang east, west para to. West Ibank Road. Diretso na lang tayo. May konting pula ayun oh. Balikan ko kayo mamaya, traffic. Go! Hindi ako medyo sumisikip na yung kalsada, magpo-focus muna ako mag-drive. So mamaya ulit mga ka-adventure. Okay, welcome to C6. Dito pala nag-i-start yung C6. Okay, so
ano lang kasi, ang pangit lang dito, ang ano lang, dami ng lubak na kalsada. Hindi na na-maintain, sayang yung kalsada. Daming lubak. Lalo na pag tuntong mo natin sa may tulay kanina. Maraming lubak. So ngayon, yung pasok-paka na to dahil nasisig na. May mga makakakapit din naman ang mga takbuhan dito. Eto na, umpisa na ang traffic ulit. Bakit na ng pag-asa? Taas. Yeah. Good. Okay. Ha? Yan yung LRT na bago. Todo. Ayan, oh. Yung ano, pag galing ka ng Molino. Molino pa yata to, palengke. Kanina kasi doon tayo dumaan sa may yun yung diniretsuhan ng truck. Doon tayo dumaan kanina. Hindi, kakalagay ko lang nito. Hindi doon ako bukas kanina. Hindi ko siya binuksan kanina.
Ngayon ko pa nga lang binuksan, no? Kanina, ako kanina, hindi na ako nag-film kanina. Hindi kasi dinala natin kanina eh. Ay, tao yata ang ano. Ayan na. Sa ngayon, medyo wala namang traffic kasi gabi, ano na, um, alas 9 na. At saka, Merkulis ngayon, kaya hindi masyadong traffic. Wala pa yung mga truck na magdadala ng stock ng gulay dyan sa palengke. Pero pag pumunta ka dyan ng mga bandang alas 10, tapos Friday, asahan mo na. Yan, maraming ano yan, maraming sa ngayon, dito muna kami sa tambayan sa Shell. Yan kasi tambayan eh. Kumbaga parang para at least hindi ka didiretso, eh relax ka lang sa biyahe mo. So, yan po, nadiretso kami. Ito na yung tinatawag nilang Imus, ano, Nyug. Ang alam ko, Imus Nyug ito eh. O, ay, Imus ba yun o Bacoor? Basta alam ko Nyug ito. Itong kaliwa. Itong kanan, hindi ko pa ito napasok. Ayan o, alam ko Imus Nyug ang tawag nila dyan eh. O, pero ang alam ko kasi, hindi yan Imus eh. Itong lugar na to, alam ko, Bacoor pa to eh. Hanggang doon sa may SM. Kasi tambayan namin, arko ng Imus at ano yun eh. Imus at Bacoor. Kaya, pag gantong oras, okay na mag-Aguinaldo Highway kasi hindi na masyadong traffic. Di gaya pagka, ano, pagka hapon o mga machechempo ka rito ng alas 7 ng umaga. Wala. Lockdown yan. Hindi ka makakasingit-singit ng maayos. So mamaya uli, update ko kayo pag nandun na kami sa Shell. Salamat. Okay, tapos na ho kaming magtambay dito sa Shell. Dito ko po pala naiwala yung aking microphone kaya nag-voice over na lang po ako. This is the only time na huling beses ko diyang nagamit bago po siya nawala. So anyway, tapusin ko yung video at kami uuwi na. Ang part na ito ay sa banda na po ng Imus at kami po ay dadaan na sa Aguinaldo Highway para mabilis ang aming biyahe. So para sa mga adventures and content like this, libre lang po ang mag-subscribe. At kung meron po kayong mga business problem, business registration, just PM us on our Facebook page at Pilisa Bookkeeping Services at sasagutin ko po ang mga tanong nyo doon. So ngayon guys, good night and God bless. This is Brian. So goodbye mga ka-FBS.